Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at wag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 4. Pag-usapan natin ang patungkol sa marriage bed o higaan ng mag-asawa, tulugan ng mag-asawa. Unang-una, ano ba ang kahalagahan ng marriage bed, ang higaan ng mag-asawa? First of all, ang higaan ninyong mag-asawa ay eksklusibo na para lang sa inyong dalawa. Hindi nyo dapat i-share ito sa ibang babae o sa ibang lalaki. Ang sexual intimacy ay para lang sa mag-asawa, period. Pinapakita ng talatang aking binasa ang kahalagahan ng katapatan sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa dapat pinaparangalan ng lahat dahil ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay ginawa ng Diyos na panghabang buhay. Wala itong expiration date. But the million-dollar question is, bakit dapat mong panatilihing malinis, banal, ang higaan ninyong mag-asawa? Why do we need to protect our marriage bed? In our society today, bakit ba parang normal na lang yung wife swapping, husband swapping, palitan ng asawa, kapag sawa na sa asawa, itapon na, palitan ng bago kapag losyang na si misis, palitan ng bagong model kapag lumaki na ang tiyan ni mister, palitan ng macho at batang lalaki. We no longer value marriage. Tignan nyo ang mga pelikula, sa mga drama, sa mga Hollywood, puro hiwalayan, mga infidelity, adultery, pangangalunya. Kaya yung mga next generation, wala silang role model kung ano ba ang ideal marriage. Sabi sa Kawikaan 5:18-20, kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mainhin, babaeng kaakit-akit. Ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka sanang paaakit, ni huwag mong papansinin makamandag niyang halik. The English version, ganito ang pagkasabi, enjoy the wife of your youth. Ibig sabihin nito, commitment. Nagpapakita ito ng commitment. Sinabing, enjoy the wife of your youth. Ibig sabihin nito, kasama mo na ang asawa mong babae, ang misis mo noong bata pa siya. Ibig sabihin nito, long-lasting commitment mo sa asawa mo. I believe paalala ito para sa ating lahat, hindi lang sa mga mister, dahil may mga babae na rin nang iiwan at nang loloko ng kanilang mga asawa. How to protect your marriage bed? By fulfilling the needs of your spouse. Sabi sa unang Korinto 7:4, the wife's body does not belong only to her, it also belongs to her husband. Tagalog, sabing ganun sa unang Korinto 7:4, ang katawan ng may bahay ay pag-aari ng kanyang asawa, hindi lang niya ito pag-aari. Ganon din naman, ang katawan ng asawang lalaki, hindi lang niya pag-aari, kundi ito ay pag-aari ng kanyang may bahay. Ang ibig sabihin nito na ang bawat isa sa atin meron tayong karapatan para sa asawa natin sa kanyang katawan. Kasi ang ating mga asawang lalaki, nilikha sila ng Diyos na iba, hindi sila katulad nating mga babae. Ang mga lalaki, madali silang maakit, ma-arouse sa pamamagitan ng nakikita nila. Kaya kapag nakakita sila ng babaeng maganda ang hubog ng katawan, sexy, nagiinit agad sila. Sa Amerika, we have a joke. Sinasabi nila na ang asawa ay katulad sa microwave oven na mabilis mag-init. Samantalang ang mga babae ay katulad ng crockpot, matagal uminit. Kung hindi mo alam, ang DNA ng mister mo, madali kang maiinis. Maiinis ka, iisipin mo ang asawa ko lagi na lang ay nang nasa isip. Ayon sa survey na ginawa dati sa Amerika, ayon sa listahan ng mga lalaki, ang kauna-unahang pangangailangan ng lalaki, number 1, sex, pangalawa, sex, pangatlo, sex. Sa mga babae naman, ang sex ay nasa dulo ng listahan. Kaya bilang mga babae, bilang mga asawang babae, kailangan punan natin ang pangangailangan ng ating asawa, especially when it comes to sexual needs. Ganon din naman ang mga mister. Kailangan alam mo na ang misis mo ay hindi katulad mo, na kapag sinabi ng misis mo na kailangan niya ang yakap mo, encouragement mo, hawakan mo ang kamay niya, kapag nadi-discourage siya, na ang misis mo ay iba, hindi siya katulad mo, na hindi yon ang lagi niyang nasa isip. Kasi kung hindi mo alam ang pagka-design ng Diyos kay misis, magagalit ka. Kaya mga mister, don't force your wife to have sex with you. Kailangan pinag-uusapan, kailangan ini-schedule. Lalo-lalo na kapag pagod si misis. Kailangan give and take kayo, magkaroon kayo ng understanding.
para sa isa't isa. Huwag kayong mag-akala. And then, especially, do not use sex as a weapon to punish your spouse. Kasi may mga babae, may mga lalaki na kapag nagkasala, nagalit sila kay Mr. or Mrs., ginagamit nilang weapon ng sex. Hindi nila papansinin si Mr. Hindi nila pupunan ang pangangailangang sexual ng kanilang mga asawa. Simpleng logic lang ito, mga Mr. at Mrs. Kapag hindi mo pinunan ang sexual needs ng asawa mo, maghanap sila ng iba, maghanap sila ng ibang babae, ibang lalaki na pupuno ng kanilang sexual needs. Secondly, put boundaries in your relationship with the opposite sex. Don't entertain flings or flirtatious comments of the opposite sex. Kasi kapag hindi ka naglagay ng boundaries sa mga katrabaho mo, yung mga babae, yung mga babaeng lumalapit-lapit sa'yo, na nagpaparinig, na nagsasabi, oy, ang pogi mo sa suot mo, ang bango mo, mahuhulog ka sa pagkakasala. Kailangan may guhit. Kailangan alam mo yung linya. Kaya nga, importante sa isang mag-asawa na huwag kang magkakaroon ng best friend na opposite sex. Kasi kapag may asawa ka na, ang asawa mo na dapat ang best friend mo. Maraming mga tao ang hindi nakakaunawa. Iniisip nila masyadong OA daw yun. Kasi ang best friend daw, iba sa pagiging asawa. Especially kapag ang best friend mo na una mong nakilala kaysa kay Mr. o kay Mrs. Kasi ganito lang yun, kapag may best friend ka na opposite sex, imbis na magsabi ka ng problema kay Mr. o kay Mrs., doon ka magsasabi sa best friend mo na opposite sex. Doon mo ibubuhos ang mga sama ng loob mo kay Mr. Kapag nag-ginawa mo yun, kapag nangyari yun, nagkakaroon kayo ng bonding, nagiging mas malakas ang dikit ninyong dalawa, mas magiging matibay ang samahan ninyo. Kaya bilang mga may asawa, kailangan maging maingat ka. Huwag kang magpapasok ng ibang tao sa relasyon ninyong mag-asawa. Kapag ikaw ay kasal na, kapag ikaw ay may asawa na, magkaroon ng boundary, limitation. Lalong-lalo na kapag may kaibigan kang lalaki or with the opposite sex. Marami mga mag-asawa nagkakaroon ng selusan, ng away, paghihiwalay kasi walang boundaries silang inilalagay sa kanilang mga kaibigan. Alam mo dapat sino dapat ang pagkatiwalaan mo, sino dapat ang kasama mo kapag may problema ka, sino dapat ang pinaguhugutan mo ng lakas kapag nadi-discourage ka, ang best friend mo bang lalaki, ang best friend mo bang babae, o ang asawa mo. Kailangan your boundaries need to be clear at kailangan alam mo yun bilang may asawa. Pangatlo, punuin mo yung tangke ng pag-ibig ng asawa mo. Kumbaga sa sasakyan, dapat laging puno ng gasolina yung tangke. Huwag mong hayaang empty, walang laman ng sasakyan mo. Kapag ginawa mo ito, masisira ang sasakyan mo, hindi ito aandar, hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo. Ganon din sa ating relasyon sa ating asawa. Kapag walang laman, ang tangke ng pag-ibig ng ating asawa, mararamdaman ng asawa natin na hindi siya minamahal, na siya ay pinabayaan, siya ay hindi kamahal-mahal. We need to fill the love tank of our spouses. Puniin natin ang pagmamahal, pag-aalaga, kalinga, pagpupuri, encouragement, higit sa lahat ang pangangailangan nila, physical and sexual need, upang hindi sila maghanap ng iba na pupuno sa kanilang mga tangke. You need to make time for each other. Kung busy kayong dalawa sa pagtatrabaho, sa pag-aalaga ng mga bata, you need to make time. Magplano kayong mag-asawa para sa inyong dalawa lang. Pwede kayong lumabas na mag-asawa kung wala kayong privacy sa loob ng bahay. Be creative and make time for your spouse. Higit sa lahat, be attractive for your spouse. Kailangan mag-ayos ka naman. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Porke ba mag-asawa na kayo, magiging losyang ka na. Hindi ka na mag-aayos, hindi ka na magsisipilyo, nakasuot ka na lang ng duster. Hayaan mo na lang maging losyang ka. Isipin mo, mga misis, ang mga asawa mong lalaki, pag pumapasok yan sa opisina, maraming magagandang babae sa paligid niya. Mga babaeng magaganda, sexy, mababango. Tapos uuwi siya sa bahay na ang asawa niya losyang, mabaho, hindi naligo. Ganon din dapat ang mga asawang lalaki. Magpapogi ka, ayusin mo ang katawan mo, huwag mong hayaang tumaba ka. Be attractive to your spouse. Panatilihin mong attractive ka sa paningin ng asawa mo. Huwag ka magiging attractive, huwag kang mag-ayos para mapansin ka ng iba. Ang kagandahan mo, dapat sa asawa mo lang.
Tanungin mo ang asawa mo, mahal, ano bang gusto mong gawin? Mahal, ano bang gusto mong gawin ko para sumaya ka? Ano bang kailangan mo ngayong araw na to? Gusto mo ba ng masahe, encouragement? And vice versa. Dapat gawin din ito ng mga asawang lalaki sa kanilang misis. Kailangan you're on the same page kasi you're on the same team. Magkasama kayo, dalawa, na magtatayo, magtatatag na inyong pamilya, hindi kayo magkaaway. Kaya, in a nutshell, paano mo ba maiingatan yung marriage bed mo upang hindi ito madungisan, upang hindi ito marumihan? Unang-una, kailangang isipin mo palagi ang marriage bed nyo para lang sa inyong dalawa, para lang kay mister, para lang kay misis, at huwag ka magdadala ng ibang tao. Huwag mong isishare ang kama mo, ang higaan mo sa ibang tao. Sa inyong dalawa lang yan. Pangalawa, kailangan fulfill your spouse's sexual needs. Punan mo ang pangangailangan ng asawa mo, yung sexual needs niya, para sa ganun, hindi siya maghanap ng ibang babae o ibang lalaki na pupuno ng sexual na pangangailangan niya. Kailangan din ang asawang lalaki, wag niyang ipoforce si misis na makipag-sex sa kanya, lalong-lalo na kapag pagod si misis. You need to talk about it, kailangan schedule nyo at kailangan planuhin para sa ganun, maging maayos ang inyong pagsasama. At wag rin kalilimutan na magkaroon ng boundaries, lalong-lalo na kapag ikaw ay maraming mga kaibigang babae o lalaki. Dapat mong isipin at laging tandaan ngayong may asawa ka na hindi na pwedeng magkaroon ka ng best friend na lalaki o babae, sapagkat ang dapat mong maging best friend ng asawa mong lalaki at asawa mong babae para maiwasan ang emotional affair, emotional infidelity. Upang sa ganun, laging maingatan ang inyong marriage bed. Kailangan din maging attractive ka para kay mister at kay misis. Para sa ganun, huwag siyang mawawala ng gana sa iyo. Para sa ganun, hindi siya titingin-tingin sa magagandang babae, sa poging lalaki. Kailangan ayusin mo ang sarili mo. Punuin mo ang tangke ng pag-ibig ng asawa mo. Huwag mo hayaang walang laman. Kasi kapag walang laman, ang tangke ng pag-ibig ni mister o ni misis, maghahanap siya ng ibang babae o ibang lalaki na pupuno nito, na pupuno sa kanyang pangangailangan. Higit sa lahat, always encourage your spouse. Punuin mo siya ng papuri, pagmamahal, at pangunawa at pagkalinga. Kapag ginawa mo ang mga bagay na to, magiging maingat at mananatiling malinis ang higaan niyong mag-asawa. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng mga may asawa na nakikinig sa akin sa mga sandaling ito. Dalangin ko, Lord, ingatan mo ang mga asawang lalaki na lagi silang nasa paligid, Panginoon, ng mga babae. Dalangin ko, tulungan mo sila maging matatag, Panginoon, lalong-lalo na kapag napapaligiran sila ng mga babaeng, Panginoon, nang aakit sa kanila. Tulungan mo, Lord, sila maging matatag, na huwag silang mahulog sa kasalanan. Maging ang mga asawang babae, panatilihin mo pong malinis, marangal, walang dungis ang kanilang kama ng pag-aasawa. And I pray, Panginoon, ikaw ang gumabay sa kanila. Gabayan niyo po sila, samahan niyo po sila. At dalangin ko na tulungan mo silang maging tapat sa isa't isa. Salamat, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang araw na to. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.